Hindi ko alam kung saan magsisimula. Pero ito na siguro ang pinakamasakit at pinakamahirap na liham na maisusulat ko. Ako si Jen, 29 na taong gulang. Sa mata ng iba, normal lang akong babae. May maayos na trabaho, may sariling pangarap, at higit sa lahat, may boyfriend na halos 4 na taon nang kasama ko. Ang pangalan niya ay Michelle. Kung titingnan mo kami sa labas, para kaming perfect couple. Siya yung tipo ng lalaking ipagmamalaki ng kahit sinong babae. Mabait, maalaga, at mapagmahal. Lagi siyang andyan sa mga special occasions, hindi nakakalimot ng monthsary, at laging may simpleng paraan para pasayahin ako. Pero alam mo ba, DJ, sa likod ng lahat ng yon, may dala kong sikreto na paulit-ulit na sumasakal sa akin gabi-gabi. Lihim na unti-unti akong kinakalawang, parang lason na kumalat sa lahat ng parte ng buhay ko. Ang sikreto na ito ang dahilan kung bakit gabi-gabi akong umiiyak ng palihim. At bakit ngayong gabi ay pinili kong magtapat. Ang sikreto, ang boyfriend kong si Michelle. May relasyon sa best friend ko. Oo, tama ang narinig mo. Ang taong pinakapinagkakatiwalaan ko. Ang taong halos kapatid ko na. Ang best friend kong si Renz. Siya pala ang kabit ng boyfriend ko. Hindi madali ang pag-amin na ito. Ilang beses ko na itong tinangka. Pero lagi kong pinipigilan ang sarili ko. Baka kasi ako ang masisi. Baka sabihin ako ang mahina. O baka sabihin ng iba, kasalanan mo rin? Bakit hinayaan mong mangyari? Pero ngayong gabi, wala na akong lakas para magtago. Kasi DJ, ang sakit. Hindi lang dahil niloko ako ni Michelle, kundi dahil yung taong kinapitan ko tuwing nasasaktan ako. Siya rin pala ang dahilan ng pinakamalalim na sugat na natamo ko. Naalala, ko pa, high school pa lang kami ni Renz, halos araw-araw magkasama kami. Siya ang saksi sa lahat ng heartbreaks ko, sa unang pag-ibig ko, at sa mga panahong halos suko na ako sa buhay. Kung merong dapat nakakaalam kung gaano kahalaga sa akin ang tiwala, siya yon. Kaya mas masakit. Dahil siya mismo ang nagtaksil. Habang sinusulat ko to, nanginginig ang kamay ko. Para akong nalulunod sa sariling luha. Ang bawat letra, parang tinutusok ang puso ko. Naiisip ko, paano kung malaman ng pamilya ko? Paano kung kumalat? Paano kung wala na akong matira? Hindi si Michelle? Hindi si Renz? At baka pati sarili ko mawala na rin? Pero kailangan ko na. Kailangan kong ilabas. Kasi kung hindi, baka tuluyan na akong kainin ng bigat ng sikreto na ito. Kaya ngayon, sa mismong harap ng mga taong hindi ko man kilala, umaamin ako. Best friend ko pala ang kabit niya. At dito nagsisimula ang pinakamadilim na bahagi ng kwento ng buhay ko. Minsan, DJ, ang mga bagay na pinakaayaw mong makita, sila pa mismo ang itinatapat sa harap mo. Naalala ko pa ang gabing iyon. Birthday ni Renz. Gusto niyang maging simple lang ang selebrasyon. Konting inuman, kwentuhan, tawanan. Siyempre, ako ang unang dumating dahil hindi naman ako sanay na hindi nandyan kapag espesyal ang araw ng best friend ko. Naroon din si Mikil. Natural lang, kasi matagal na rin nilang kilala ang isa't isa. Noong una, okay lang. Masaya, parang normal lang na salo-salo. Pero habang lumalalim ang gabi, may mga maliliit na bagay akong napapansin na hindi ko agad maipaliwanag. Yung mga tinginan nila, parang mas matagal kaysa dapat. Yung mga hawak na kunwari aksidente, pero parang sobra ang tagal ng pagkakapit. At higit sa lahat, yung mga ngiti nila, hindi na yun ang ngiti ng simpleng magkaibigan. Akala ko ako lang ang nag-iisip. Baka paranoid lang ako. Baka dahil lasing na si Renz at si Michelle, kaya parang nagiging malapit sila.
Pinipilit kong palampasin. Pero may isang eksena na hindi ko na kayang kalimutan. Bandang hating gabi, nag-decide akong lumabas sandali para uminom ng malamig na tubig at magpahangin. Pagbalik ko sa sala, napansin kong wala si Renz. Hindi rin si Michelle. Tahimik ang paligid, maliban sa tugtugin ng speaker at mga taong nagkukwentuhan sa kabilang sulok. Naglakad ako papunta sa kusina at doon ko sila nakita. Hindi naman sila magkahalik. Hindi rin sila naglalampungan gaya ng maiisip ng iba. Pero may kakaibang intimacy sa pagitan nila. Si Michelle, nakaupo sa upuan habang nakasandal si Renz sa balikat niya. Nakapikit si Renz, tila nagpapahinga. At si Michelle naman ay nakayakap ng bahagya sa kanya. Hinihimas-himas ang buhok. Parang tumigil ang oras. Sa isang iglap, parang gusto kong sumigaw. Pero natigilan ako. Ang unang pumasok sa isip ko, baka friendly lang. Baka ako ang mali ng iniisip. Pero habang mas pinagmamasdan ko, mas lalo kong nararamdaman yung init at tensyon na hindi mo makikita sa dalawang taong magkaibigan lang. Ang masakit pa, wala sa kanilang nakapansin na andoon ako. Para bang nasa sarili silang mundo na hindi ako kabilang. Doon nagsimula ang mga tanong sa utak ko. Bakit parang may ibang level ng comfort si Michelle kay Renz? Bakit parang mas natural ang hawakan nila kaysa yung hawakan ko at siya? At bakit parang ang bilis kong maramdaman na hindi ako ang tanging babaeng minamahal ni Michelle? Kinagabihan, umuwi akong bitbit ang mabigat na pakiramdam. Hindi ako agad umamin. Hindi ko rin sila kinumpronta. Pero mula sa gabing iyon, nagbago ang lahat. Lahat ng kilos nila, lahat ng salita, lahat ng tingin, naging mapanuri na ako. Hanggang sa sunod-sunod na mga pagkakataon, may mga piraso ng puzzle na nagsimulang mabuo. Mga late night texts na hindi ko mabasa. Mga alibis na parang hindi tugma. Mga paalam na laging may bahid ng kasinungalingan. At habang tumatagal, lalong nagiging malinaw. Hindi lang ako nag-iisip. Hindi lang ako paranoid. May nangyayari talaga. Kung tatanungin mo ako kung kailan talaga nagsimula ang sakit, DJ, hindi nung umamin ako. Hindi rin nung nakumpirma ko ang lahat. Nagsimula ang sakit nung gabing nakita ko silang magkasama, na parang wala akong lugar sa pagitan nila. Yun ang gabi na bumuo ng lamat. Yun ang gabi na unti-unting winasak ang tiwala ko, hanggang sa tuluyang sumabog. Michelle, alam ko na. Yun lang ang mga salitang lumabas sa bibig ko, pero pakiramdam ko buong mundo ko na ang gumuho. Nakaupo kami noon sa loob ng kotse niya, sa harap ng bahay ko. Tahimik lang kami buong biyahe, at ramdam ko na may kung anong sasabog sa pagitan naming dalawa. Pagkasabi ko noon na nahimik siya, parang natanggalan ng hininga. Nakatingin siya sa kalsada, hindi makatingin sa akin. Ang mga kamay niya, nanlamig, at ilang segundo lang, pero ramdam ko ang bigat ng katahimikan. Alam mo na, ano? Halos bulong niyang tanong. Pilit na pinapakalma, ang boses pero halatang nanginginig. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy. Si Renz, Michelle, alam ko na kayo. Alam ko na matagal niyo na akong niloloko. Parang may kutsilyong tumama sa pagitan naming dalawa. Bigla siyang napalingon sa akin. Gulat. Pero hindi ko mabasa kung galit ba siya, takot, o guilty. Ang mga mata niya, punong-puno ng emosyon na hindi niya masabi. Jen, hinga niyang malalim. Hindi mo naiintindihan. Don't you dare tell me na hindi ko naiintindihan. Halos pasigaw kong putol. Nakikita ko, Michelle. Hindi ako bulag. Lahat ng tingin, lahat ng galaw, ramdam ko na. At alam mo kung ano ang pinakamasakit? Hindi lang ikaw ang nagtaksil. Siya rin. Yung best friend ko.
Yung taong akala ko, safe ako, siya pala yung sumaksak sa likod ko. Nabigla siya. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Paulit-ulit siyang napapapikit, napapakamot sa ulo, at napapailing na parang gusto niyang magising sa bangungot. Pero DJ, ito yung bangungot na totoo. Sa loob ko, nag-uunahan ang emosyon. May selos, dahil pinili niyang ibigay ang yakap at halik na dapat sa akin, sa iba. May galit, dahil sa lahat ng babae, best friend ko pa ang napili. At higit sa lahat, may isang matinding lungkot na parang unti-unting tinatanggalan ng laman ang kaluluwa ko. Sorry, Jen. Iyon lang ang kaya niyang sabihin. Paulit-ulit. I didn't mean to hurt you. Hindi mo sinasadya? Balik ko agad. Ilang beses, Mitchell? Ilang gabi? Ilang bulong na ako ang nasa tabi mo, pero siya pala ang iniisip mo. Paano mo masasabing hindi mo sinasadya? Nakayuko siya. Halos hindi makapagsalita. Kita ko ang pamumuo ng luha sa gilid ng mata niya. Pero sa totoo lang, wala na akong pakialam kung umiiyak siya. Kasi ako, ilang gabi na akong umiiyak ng palihim. Ako, ilang beses na akong nagtatanong sa sarili kung saan ako nagkulang. At ngayon, narito siya, sa harap ko. Walang masabing dahilan na kaya kong tanggapin. Kung mahal mo talaga ako, Michelle, mahina akong sabi. Nanginginig ang boses. Bakit siya? Bakit siya pa? Matagal bago siya sumagot. At nang magsalita siya, ramdam kung mas lalo akong guguho. Hindi ko alam, Jen. Hindi ko ginusto pero nangyari. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag pero I cared for both of you. At some point nalito ako. Nalito daw siya. Ako ang girlfriend, siya ang best friend. Nalito siya. Pakiramdam ko, wala nang mas masakit pa sa mga salitang iyon. Lumabas ako ng kotse nang hindi na siya nililingon. Hindi ko alam kung umiiyak siya o kung susundan niya ako. Ang alam ko lang, sa gabing iyon, pinili kong umalis bago tuluyang masira ang natitirang lakas ko. At habang pabalik ako sa bahay, isang bagay ang malinaw. Hindi lang si Michelle ang nawala sa akin. Nawalan din ako ng best friend. At ang pinakamasakit, hindi ko alam kung paano ko sisimulan ulit ang buhay ko nang wala ang dalawang taong akala ko. Hindi ako iiwan. Akala ko noong gabing umalis ako kay Mitchell, tapos na ang sakit. Na kapag nailabas ko na ang lahat ng bigat, unti-unti akong gagaan. Pero DJ, mali ako. Doon pa lang pala nagsisimula ang tunay na bangungot. Kinabukasan halos hindi ako makabangon. Mabigat ang ulo, mabigat ang katawan, at higit sa lahat, mabigat ang puso. Pero kailangan kong pumasok sa trabaho. Kailangan kong magpanggap na okay lang. Pagdating sa opisina, napansin ko agad ang mga tingin. Hindi ko alam kung ako lang ang paranoid. At hindi nagtagal, nakumpirma ko. Isang office mate ang biglang lumapit sa akin at mahina pero diretsong nagtanong, Jen, totoo ba na yung boyfriend mo? May iba? At si Renz daw? Parang dinurog ulit ang puso ko. Paano nila nalaman? Wala naman akong sinabihan maliban kay Michelle. Pero siguro, gaya ng lahat ng sikreto, kahit gaano mo papilit itago, may paraan at may paraan din itong lumabas. Naging paksa ako ng chismis. Sa pantry, sa hallway, kahit sa elevator, ramdam ko yung mga mata at tenga na nakatutok sa akin. At sa totoo lang, masakit siya hindi lang dahil exposed na ang sugat ko, kundi dahil naramdaman kong parang lahat sila, hinuhusgahan ako. Bakit hindi niya nakita agad? Siguro may mali rin siya kaya naghanap ng iba si Mitchell. Best friend? Ba talaga?
Grabe naman. Lahat ng mga bulong na yon, kahit hindi ko marinig ng direkta, parang pumapasok pa rin sa utak ko. Pag uwi ko, hindi rin ako nakaligtas. Anak, ano tong naririnig ko? Agad na bungad ng nanay ko, halatang galing sa kapitbahay. Totoo bang niloko ka ni Michelle? At si Renz pa? Hindi ko masabi ang totoo ng buo. Tumangulang ako at doon tuluyang bumigay ang iyak ko. Yumakap ang nanay ko, pero kahit gaano, kainit ang yakap, hindi nito natakpan ang kahihiyan na naramdaman ko. Hindi lang ako iniwan, hindi lang ako pinagtaksilan. Pati pangalan ko, parang binaboy na rin sa mga tao sa paligid. Ang masakit pa, pati sa social media, nagsimulang may mga parinig. May mga vague posts na alam kong galing sa mga common friends namin ni Renz. Mga salitang tipong, minsan, ang taong akala mong kasama mo hanggang dulo, siya pa palang hahatak sa'yo pababa. O kaya naman, walang matinong lalaki kung ang babae mismo hindi marunong kumapit. Hindi nila ako pinangalanan, pero halata. Ako ang tinutukoy. At si Renz? Wala. Deadma. Parang walang nangyari. Nagpo-post pa ng mga selfies na may caption na, "Keep shining, no matter what they say." At si Mikial? Wala ring pake. Hindi man lang nag-effort na linawin o protektahan ang pangalan ko. Sa bawat araw na lumilipas, lalo kong nararamdaman na hindi lang puso ko ang bumigay. Pati sarili kong pagkatao, parang tinatanggalan ako ng halaga. Kahit simpleng pagpasok sa opisina o pakikipag-usap sa pamilya, parang may nakadikit na marka. Siya yung niloko ng boyfriend at best friend pa ang kapalit. At sa mga gabi, DJ, iyon ang pinakamasakit. Yung pag-uwi ko sa kwarto, yung tahimik na espasyo na dati ipahinga ko, ngayon ay naging kulungan ng lahat ng alaala. Dito ko pa ulit-ulit na nakikita sa isip ko. Yung eksenang magkasama sila. Yung mga ngiting hindi ko na makuha. At yung mga yakap na hindi ko na maramdaman. Nagsimula akong mawalan ng gana sa lahat. Sa trabaho, sa pamilya, sa sarili. Kahit kumain, hindi ko magawa ng normal. Kahit matulog, hindi ko magawa ng mahimbing. At habang unti-unti akong kinakain ng bigat ng lahat, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalik sa isip ko. Paano ako babangon kung pati pangalan ko binagsak na nila? Matapos ang ilang linggo ng tsismis, bulong at pag-iwas ng mga tao, dumating ang araw na hindi ko na kinaya ang bigat. Para akong nabubuhay na parang multo. Gumigising, pumapasok, nguminingiti ng pilit. Pero sa loob, unti-unti akong nauupos. Kaya, isang gabi, nagpasya akong umalis. Hindi ko sinabi kahit kanino, kahit sa nanay ko. Sumakay lang ako ng bus papuntang probinsya, kung saan may maliit na bahay si Lola na matagal nang bakante. Doon ako nagtago, dala lang ang ilang damit, cellphone, at isang makapal na notebook. Sa unang gabi ko roon, kakaiba ang katahimikan. Walang tsismosa, walang cellphone notifications, walang tingin ng mga taong parang may alam. Ako lang, at ang sarili kong iniwasan kong harapin ng matagal. Doon ako nagsimulang magsulat. Una, puro tanong ang nailagay ko sa notebook. Mali ba? Ako na umamin? Mas mabuti bang nanahimik na lang ako? Worth it ba na masira lahat para lang sa katotohanan? Sa bawat tanong, sumasakit ang dibdib ko. Kasi kung tutuusin, kung nanahimik na lang ako, baka mas madali. Baka hindi ako naging tampulan ng tsismis. Baka hindi ako iniwan ng mga taong akala ko'y kakampi. Pero habang sinusulat ko ang mga tanong na, yun, may isang parte ng sarili ko ang sumisigaw. Pero hanggang kailan ka magbubulag-bulagan, Jen? Doon ko na-realize, oo, masakit, oo, nakakahiya.
Pero kung nanahimik ako rin ang talo. Kasi araw-araw magsisinungaling ako sa sarili ko. Araw-araw iisipin ko na may kasamang iba ang boyfriend ko at masakit pa, best friend ko pa iyon. At doon ko unti-unting nakilala ang sarili kong matagal nang nakatago sa ilalim ng sakit. Isang babae na marunong pumili ng katotohanan kahit nakakasakit. Habang nakaupo ako sa beranda ng bahay ni Lola, pinagmamasdan ng paglubog ng araw, may init akong naramdaman sa dibdib. Hindi pa siya ginhawa, pero parang sinag na unti-unting pumuputol sa dilim. Naalala ko ang sinabi ng isang office mate ko dati, "Truth will set you free, but first, it will break your heart." Ngayon ko lang tunay na naintindihan. Oo, binasag ako ng katotohanan. Winasak niya ako hanggang sa wala na akong lakas. Pero sa bawat pirasong nabasag, may bagong hugis na nabubuo. Pinilit kong alagaan ang sarili ko. Bumangon ng mas maaga para maglakad-lakad. Kumain kahit wala akong gana. At sulatin lahat ng iniisip ko. At habang ginagawa ko yon araw-araw, napansin ko, unti-unting gumagaan. Hindi biglaan, pero parang sugat na nagsisimula ng maghilom kahit may peklat na iiwan. Naisip ko rin, hindi ko kontrolado ang ginawa ni Michelle at ni Renz. Kahit anong pagsisigaw ko ng bakit, wala nang saysay. Pero kontrolado ko ang sarili ko. Kontrolado ko kung pipiliin kong manatiling biktima o magsimulang bumangon. At doon ko sinimula ng desisyon. Hindi ko hahayaang sila ang magdikta ng halaga ko. Hindi ko hahayaang ang kwento ko ay matatapos sa pagiging niloko at pinagtaksilan. Oo, may sugat. Oo, mahirap. Pero DJ, sa gitna ng katahimikan ng probinsya, sa paglalakad ko sa ilalim ng buwan, na-realize ko, mas masakit manatiling bulag kaysa masaktan sa katotohanan. At iyon ang una kong hakbang para bumangon muli. Akala ko tapos na ang lahat nang tuluyan kong inilabas ang katotohanan. Akala ko si Michelle lang ang haharapin ko. Ang boyfriend na tumalikod sa pangako. Pero isang gabi, biglang nag-text si Renz. Pwede ba tayong mag-usap? Kahit minsan lang. Hindi para mag-away, kundi para malinawan. Nang makita ko yon, nanginginig ang kamay ko. Parte ng sarili ko gusto siyang sigawan. Gusto ko siyang harapin ng may galit. Pero may isa ring parte na naghahanap ng sagot. Kaya kahit mabigat ang loob ko, pumayag ako. Nagkita kami sa isang maliit na kafe, parehong kabado. Pag-upo pa lang namin, umiwas agad siya ng tingin. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit. Ang makita siya bilang best friend ko na kilala ko noon, o bilang taong sumira ng mundo ko ngayon. "Jen," bungad niya, mahina ang boses. "Alam kong galit ka, at dapat lang. Pero sana pakinggan mo muna ako kahit saglit." Tahimik lang ako. Pinaglaruan ko ang tasa ng kape habang hinihintay ang susunod niyang sasabihin. At doon niya binitiwan ang revelasyon na parang bombang sumabog sa dibdib ko. Hindi lang basta nangyari ang lahat. Hindi lang simpleng tukso. Matagal na kitang pinagseselusan. Napatingin ako sa kanya, hindi makapaniwala. "Lagi kang bida, Jen." Patuloy niya. "Simula pa high school, ikaw yung laging napapansin. Ikaw yung laging maganda sa paningin ng iba. Ikaw ang laging matalino. Ikaw ang laging nasa spotlight. Ako? Lagi lang akong best friend ni Jen. Walang nakakita sa akin bilang ako. Hanggang dumating si Michelle. Napasinghap ako. Parang lahat ng alaala namin bumalik. Mga gabing magkasama kami, tawanan, iyakan, mga panahong akala ko walang inggit sa pagitan namin. Alam kong mali, sabi niya habang tumutulo ang luha niya. Pero noong napansin niya ako, noong nagsimula siyang magkwento sa akin ng mga bagay na hindi niya kayang sabihin sa'yo, doon ako kumapit.
Doon ko naramdaman na may halaga rin pala ako. Na kahit minsan, may lalaking nakakita sa akin. Hindi lang bilang alalay mo. Masakit. Sobrang sakit marinig. Hindi lang dahil ipinagkanulo ako ng boyfriend at best friend ko. Mas masakit dahil ang babaeng itinuring kong kapatid. May kinikimkim palang hinanakit na hindi ko nakita. Hindi ko sinasadya na saktan ka. Pero sa tuwing nakikita ko kayo ni Mitchell, lalo kong nararamdaman na wala akong lugar sa buhay mo. Kaya, siguro, naging kabit ako. Hindi lang para sa kanya, kundi para makuha yung atensyon na matagal ko nang hinahanap. Hindi ko alam kung anong mas dapat kong maramdaman. Galit o awa. Gusto kong sabihin wala siyang karapatang gawin iyon, na hindi patas na gamitin niya si Michelle para sa sariling sugat niya. Pero may parte rin ng puso ko ang tinamaan sa sinabi niya. Oo, baka nga hindi ko siya nakita ng buo. Oo, baka sa sobrang kampante ko bilang best friend, hindi ko na malayang may sugat pala siyang kinikimkim. Pero kahit ganoon, huminga ako ng malalim. Renz, naiintindihan ko na may sugat ka. Pero hindi excuse ang sugat mo para sugatan din ako. Hindi mo kailangang wasakin ang meron ako para lang patunayan ang halaga mo. Tumahimik siya. Umiwas ng tingin. At doon, ko nakita, hindi siya kontrabida lang. Isa rin siyang biktima ng sarili niyang insecurity. Pero kahit anong paliwanag niya, hindi na mababawi ang sakit. Hindi na mabubura ang katotohanang pareho nila akong pinagtaksilan. At sa gabing iyon, habang naglalakad ako pa uwi, isang bagay ang malinaw. Ang lihim ay hindi lang tungkol sa pagtataksil. Ito pala ay tungkol din sa mga sugat na matagal nang hindi nakita. Hindi ko alam kung saan ko hinugot ang lakas ng loob. Pero isang gabi, tinawagan ko si Mitchell. Magkita tayo. Lahat tayo. Ikaw. Ako. At si Renz. Tahimik siya sa kabilang linya. Pero pumayag din. Siguro dahil alam niyang wala na. Siyang ligtas. Siguro dahil oras na para matapos ang lahat ng kasinungalingan. Nagkita kami sa isang lumang resto bar na halos walang tao. Malamlam ang ilaw, parang sadyang nakikisama sa bigat ng gabing iyon. Nasa isang mesa ako, nakaabang, at naramdaman ko ang mabilis na tibok ng puso ko nang sabay silang dumating. Si Michelle. Nakayuko, halatang walang lakas ng loob. Si Renz nakatingin sa akin pero bakas ang kaba sa mga mata. Pag-upo nila tahimik. Walang nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang malakas na tibok ng puso ko at ang paghinga naming tatlo. Hanggang sa ako na ang unang bumasag ng katahimikan. Bakit? Ang tanong ko, nanginginig ang boses. Bakit niyo ito ginawa sa akin? Hindi ba sapat lahat ng binigay ko? Hindi ba sapat lahat ng tiwala ko? Sumabog ang luha ko nang hindi ko na napigilan. Ang mga salita, lumabas na parang sigaw ng pusong matagal nang pinipigilan. Michelle! Napatingin siya sa akin at doon ko lang nakita ang guilt na hindi niya kayang itago. 4 na taon kitang minahal, pinagkatiwalaan, ipinaglaban kahit minsan against sa pamilya ko. Tapos anong kapalit? Best friend ko pa mismo? Jen, mahina niyang bulong. Hindi ko alam kung paano ako napunta sa ganito. Hindi ko sinadya na saktan ka. Hindi mo sinadya? Napatawa ako ng mapait. Michelle, months. Hindi isang gabi lang. Hindi isang beses lang. Pinili niyo ito ulit at ulit. So don't you dare tell me na hindi mo sinadya. Tahimik siya. Si Renz naman ang sumingit, umiiyak. Jen, please. Alam kong walang excuse, pero hindi mo naiintindihan.
Hindi ko naiintindihan. Napalingon ako sa kanya. Halos manginig, sa galit. Renz, ikaw ang best friend ko. Ikaw ang taong itinuring kong kapatid. Ikaw ang kinapitan ko sa lahat ng heartbreak ko. At ngayon, heartbreak ko rin pala ikaw. Ang sakit, Renz. Ang sakit na ikaw mismo ang tumapos ng lahat ng tiwala ko. Pareho silang umiiyak. Pareho silang nagmamakaawa ng kahit anong salita. Pero ako, tuloy-tuloy lang ang buhos ng lahat ng bigat. Hindi ko alam kung sino sa inyo ang mas dapat kong kamuhian. Ikaw, Michial, na niloko ako sa ngalan ng pagmamahal. O ikaw, Renz, na tinalikuran ang pagkakaibigan namin para lang patunayan na may halaga ka. Pero ngayon, wala na akong pakialam. Kasi ang totoo, pareho kayong tumapos ng kung sino ako. Nakatitig lang sila sa akin, tila naghihintay ng desisyon. Ang mesa sa pagitan naming tatlo ay parang hukuman, at ako ang nahirapang maging hukom. Tumayo. Ako nanginginig pero matatag ang boses. Pwede kong pilitin ang sarili ko na magpatawad. Pwede kong pilitin ang sarili ko na magkunwaring okay. Pero alam nyo, hindi ako tanga. Hindi ako martyr. At lalong hindi ako mananatili sa relasyong pareho kayong ginawang impyerno. Huminga ako ng malalim. At iyon ang naging huling hatol. Simula ngayon, tapos na. Tapos na tayo, Michelle. Tapos na tayo, Renz. At tapos na rin ang lahat ng sakit na binigay nyo. Umalis ako nang hindi na lumilingon. Hindi ko alam kung umiyak sila, naghabol, o naghawak ng kamay pagkatapos. Ang alam ko lang, sa gabing yon, ako ang pumili. Ako ang nagdesisyon. At kahit basag ang puso ko, kahit para akong nawala ng kalahati ng pagkatao ko, doon nagsimula ang pinakamahirap, pero pinakamahalagang hakbang, ang bitawan sila. Pagkatapos ng gabing iyon, pakiramdam ko ay gumuho ang buong mundo ko. Parang lahat ng kulay na meron ako, biglang nawala. Pero habang lumilipas ang mga araw, napansin kong hindi pala ibig sabihin ng pagkawala ay katapusan. Minsan, ang pagkawala ay paanyaya para mag-umpisa muli. Sa unang linggo, mahirap. Ang kama ko ay tila malamig na palaging may kulang. Sa trabaho, wala akong ganang makipag-usap at sa bawat katahimikan, naririnig ko ang sarili kong tanong. Saan ako nagkamali? Paulit-ulit iyon, parang sirang plaka na ayaw tumigil. Pero isang araw, habang nakatingin ako sa salamin, nakita ko ang sarili kong namumugto ang mata, pero nakatayo pa rin. Doon ko na-realize, hindi ko kasalanan ang lahat. Oo, may mga pagkukulang ako, pero hindi ko kailanman pinili na saktan sila. Sila ang pumili. At iyon ang linaw na matagal kong hinahanap. Unti-unti kong tinanggap na minsan, ang pinakamalapit sa atin ang siyang may kakayahang makapanakit ng pinakamasakit. Hindi dahil masama silang tao sa kabuuan, kundi dahil sila ang binigyan natin ng pinakamalaking access sa puso natin. Kaya kapag tumalikod sila, mas ramdam ang sugat. Lumipas ang mga linggo. Natutunan kong huwag na silang hanapin. Hindi ko na binuksan ang phone ko para maghintay ng tawag ni Mitchell. Hindi ko na sinilip ang social media ni Renz. At sa bawat araw na lumilipas na hindi ko ginagawa yon, unti-unti kong nararamdaman ang pagaan ng dibdib ko. Isang gabi, habang naglalakad mag-isa sa isang park, nakatingala ako sa mga bituin. Napangiti ako sa gitna ng luha. Naalala ko lahat ng masasakit. Ang sigawan, ang pagtataksil, ang gabi ng paghaharap. Pero hindi na ganoon kabigat. Para bang tanggap ko na sila ay bahagi ng kwento ko. Hindi para manatili, kundi para magturo. Siguro, bulong ko sa sarili,
Hindi lahat ng sugat kailangang gamutin agad. May mga sugat na kailangang maramdaman para ipaalala sa atin kung gaano tayo natutong tumayo. At doon ko naramdaman ang kakaibang tapang. Oo, masakit pa rin. Oo, may mga alaala pa ring humahabol sa akin. Pero sa halip na itago o itanggi, niyakap ko ang sakit na yon. Ginawa ko siyang bahagi ng paghilom ko. Si Michelle at si Renz, nanatili silang alaala. Hindi ng pagmamahal, kundi ng aral. Sila ang sugat na nagpapaalala sa akin na kahit gaano kalapit ang isang tao, may posibilidad pa ring masaktan ka. Pero, sila rin ang dahilan kung bakit natutunan kong pahalagahan ang sarili ko ng higit pa. At sa wakas, nakita ko na ang linaw. Hindi ako nawalan ng lahat. Nawalan ako ng mga taong hindi marunong magpahalaga para magkaroon ng puwang sa buhay ko ang mga taong tunay na marunong magmahal. Minsan, akala natin ang wakas ay laging malungkot. Pero natutunan kong hindi palaging ganoon. Ang wakas ay pwedeng maging panimula rin. Lumipas ang ilang buwan mula nang huli kong makita sina Michelle at Renz. Hindi na ako nagbukas ng anumang pinto para sa kanila. Hindi text, hindi tawag, hindi kahit simpleng kamusta. Unti-unti kong tinanggap na ang mga taong minsan mong minahal ng sobra ay pwedeng maging mga taong hindi mo na muling babalikan. Si Michelle. Sa huli nanatili siyang alaala ng lalaking minahal ko. Pero hindi kailanman naging lalaking karapat-dapat sa akin. At si Renz, oo, masakit pa rin. May mga gabing napapaisip ako kung ano kaya kung hindi siya nagtaksil. Ano kaya kung hindi niya hinayaan ang selos at inggit na kainin siya. Pero natutunan ko ring tanggapin. Hindi ko hawak ang desisyon nila. Pinili kong iwan sila. Hindi dahil wala akong pagmamahal, kundi dahil mahal ko rin ang sarili ko. Kung pipiliin, kung manatili sa tabi nila, para ko na ring pinili ang paulit-ulit na sugatan ang puso ko at hindi ko nahahayaang mangyari yon muli. Ngayon, iba na ang ihip ng hangin sa buhay ko. Wala mang Michelle sa tabi ko, natutunan kong hindi dapat nakadepende sa kanya ang saya ko. Wala mang Renz sa tabi ko, natutunan kong hindi lahat ng pagkakaibigan ay panghabang buhay. Minsan, ang mga taong akala mong magiging sandalan mo habang buhay, sila pa pala ang tutulak sa'yo para matutong tumayo mag-isa. Pero heto ang pinakamatindi kong napagtanto. Hindi lahat ng iniwan ka ay kaaway at hindi lahat ng pagkawala ay talo. Minsan, panalo rin ang kalayaan. Kalayaan mula sa kasinungalingan. Kalayaan mula sa mga taong hindi marunong pumili ng tama. At higit sa lahat kalayaan para mahalin ang sarili ko. Ngayon, mas marunong na akong ngumiti kahit mag-isa. Mas marunong na akong yakapin ang sakit nang hindi ito tinatanggihan. At mas marunong na akong magtiwala. Hindi agad-agad sa ibang tao, kundi una sa sarili ko. Pero sa dulo ng lahat may isang tanong na naiwan sa puso ko. Isang tanong na kahit ilang beses kong piliting sagutin, hindi ko pa rin kayang tapusin. Kapag ang kaibigan ang nanakit, may puwang pa ba para sa kapatawaran? At siguro, iyon ang kwento ko. Hindi para humanap ng simpatiya, kundi para ipaalala na minsan, ang pinakamabibigat na sugat ay hindi galing sa mga kaaway, kundi sa mga taong minahal mo ng sobra. At kung may natutunan man ako sa lahat ng ito, iyon ay kahit gaano kabigat, kaya mong bumangon. Kasi minsan, ang wakas ay simula rin